Ombudsman Remulla ipinag-utos ang courtesy resignations ng 80 opisyal, 204 bagong hires, ripasuhin. Tinatas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mahigit 80 mataas na opisyal ng Office of the Ombudsman na magsumite ng kanilang courtesy resignations at ipinasuri ang 204 bagong empleyado na posibleng midnight appointees ng dating Ombudsman Samuel Martires. Sa Office Order number 347 na nilagdaan noong Oktubre 22, tinukoy ang mga opisyal na may salary grade 25 hanggang 29, kabilang ang mga assistant ombudsman at direktor, na dapat magbitiw sa loob ng 7 araw. Ayon kay Remulla, layunin ng hakbang na ito na maibalik ang tiwala at integridad sa tanggapan at masigurado na lahat ng mga appointment ay ginawa ng tapat at maayos, maanaayon sa batas. Iginiit niyang hindi ito isang purge, kundi bahagi ng reforma upang masiguro ang transparency at good governance. Kabilang din sa mga unang hakbang ni Remulla ang pagbabalik ng access sa SALINS ng mga opisyal. Isang patakarang pinigilan noong panahon ni Martires. Ipinahayag din niya ang hangaring ripasuhin ang mga desisyong ginawa bago siya maupo upang maunawaan ang mga ito ng lubusan at may patupad ang mga reforma ng may pananagutan. Question: sa inyong palagay, makakatulong ba ang pagsusumite ng courtesy resignations at review ng mga bagong appointment upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa Office of the Ombudsman? O baka ito ay magdulot lamang ng takot at kawalang estabilidad sa hanay ng mga empleyado? Partner Bisdap? Ang sagot, hindi. Wala nang tiwala ang mga Pilipino sa ombudsman. Simula nang naupo itong si Remulla. Wala, Jesus ko Ginoo. Kahit anong gawin mo dyan, Buying, kahit pag-isainin mo lahat, Buying, yan, at maglagay ka ng panibagong appointees na yan, wala nang tiwala ang taong bayan sa ombudsman. Paano ka magtitiwala sa ombudsman? Ombudsman na may kaso sa ombudsman? Ombudsman na may kaso yung anak pagdating sa droga, anak ng kwanggol. Talagang talaga yung partner, wala nang tiwala. Para manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino dito sa ombudsman, isa lang ang gagawin ni Buying. Umalis siya, mag-resign siya sa pagka-ombudsman dahil alam ng taong bayan na siya ay political partisan, tuta ni Bongbong Marcos. Utusan siya ni Bongbong Marcos. Siya ay politiko, siya ay inborn na politiko. Meron siyang kinakampihan dahil ang ombudsman, dapat ikaw ay independent dahil tanod bayan ka. Ikaw yung magbabantay sa lahat sa bayan kung ano ang mangyayari sa kaban ng bayan. Tapos ikaw, naglilinis ka kunyari para sabihin mo, gusto mo ng magandang reforma for transparency. Anak ng, ang layo-layo naman. Yung mukha ni Buying, hindi yung pinagkakatiwalaan. Questionable yung kanyang impartiality. Kahit papanggitin natin yung pagiging Department of Justice niya, bias na yan. Ang style niya, tina-trial by publicity. Yung mga inaakusahan, banggitin natin. Bantag, Teves, Pastor Kibuloy, former President Duterte, mga Duterte, tina-trial by publicity niya. Ang nagmistulang attack dog siya ni Bongbong Marcos. Ito nga ho yung mali dyan. Ang pagkatalaga kay Buying Remulla bilang isang ombudsman ay malaking illegal. Hindi dumaan sa tamang proseso. Mantakin mo ha, nagpa-interview ka na sa Judicial Bar and Council na wala kang clearance sa ombudsman. At itong mga hunghang naman na GBC, in-entertain nila si Buying for what? Kasi nga ang plano nila, gawin talagang ombudsman si Buying dahil ito na yung pinaka-last resort ng Marcos admin para protektahan ang mga kalyado ni Bongbong Marcos laban sa isyu ng korupsyon. Nakatakot-takot sumabog ng korupsyon eh. So ngayon, sa tingin nyo ba, kayang-kayang tablahin ni Buying Remulla itong nag-appoint sa kanya na si Bongbong Marcos, na markado siya, na nakalinya, dependent kay Bongbong Marcos? May biro nga ho yung iba eh.
nawala na si Martin Romualdez na nagbistulang presidente, umaastang presidente ng Pilipinas. Ngayon ang pumalit, itong si Boying Remulla na nagbistulang presidente ng Pilipinas. Mantakin mo, pinangandakan yung bendalo. Pwede daw baliin natin yung batas. Pambihira, oh. Avoidance sa tax. Hindi daw yan ang tawag diyan, paglabag sa batas. Anak ng kamuti, tinuturuan tayo lumabag sa batas. Tinuturuan ng mga Pilipino na huwag sumunod sa batas. Kayong tagapagpatupad ng batas, dapat kayo yung magsasabi, tayong mga Pilipino ay sumunod sa batas. Ano ang mabibuild na tiwala ni Boying Remulla sa mga Pilipino? Talagang alam natin, markado siya na supporter ni Bongbong Marcos mula noon hanggang ngayon. Yung Remulla Brothers. Anong tiwala? Yung pag-resignin nyo, yung may mga empleyado sa ombudsman, para bang sinabi mo, kinukuhaan mo na yan ng hanap buhay yung mga yan. Pag tinanggal mo sa pwesto, pag tinanggal mo sa trabaho, saan sila pupulutin? Tatanggalin mo kasi nanghihinala ka na appointee ni Martires, at sasabihin mo kakampi ng mga Duterte si Martires. Di ba sinabi ni Martires, hindi siya appointee, hindi siya dides. Ito, babasahin ko para alam mo, Boying. Anak ng kamote naman, nakakainit ng ulo. Basahin ko lang, tol. Loyalista yan. Ito yung sinasabi ni Martires. Kaya siguro, ginaganyan niya yung mga nasa ombudsman kasi feeling niya mga supporter ni Digong. Ito ang sabi ni Martires, lagi akong kinukunikta kay Duterte. Liliwanagin ko ulit na noong ako'y ina-appoint ni Digong, ang sinasabi lang sa akin ni Digong, gawin mo ang trabaho mo. Ni isang salita kay Digong, wala akong narinig na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. At inamin din mismo ni Martires na siya ay loyalista. Hindi siya didiis. Sinabi ni Martires, hindi ako didiis. Ako ay pure na loyalista sa ama mo. Pero sa'yo, Hindi. never akong maging loyalista kay Bongbong Marcos. Yan ang totoo, partner. Kasi alam niyang bangag si Marcos, kaya hindi siya loyalista kay Marcos. Partner, ito. sandali batiin muna natin ang isang sikat na vlogger. Andiyan sa ating Tama. Hoy, binabati ko yung kumpare ko na si partner Badong. Nandyan, nanonood siya, mga partner. Gising sa ingay daw. Nagising nga daw sa ingay. Partner, ganito lang. Kung gusto naman ni Boying na manumbalik ang ang tiwala ng taong bayan sa tanggapan ng ombudsman, lumayas na lang si Boying. Lumayas siya. Lumayas ka na, umalis ka, Yeng. Kasi simula nung dumating ka dyan sa ombudsman, nawalan kami ng tiwala. Yung pagkaka-appoint pa lang sa'yo, wala na kaming tiwala Di ba? Tama yung sinabi ni partner Besdaking na saan ka makakakita na ilalagay bilang ombudsman na meron din palang nakabitbit na kaso sa ombudsman. Tapos biglang naglaho yung kaso, biglang naging ghost. O kaya ayan, natuluyan nga, kamalas-malasa, naging ombudsman pa. Kung gusto mong manumbalik, Boying Remulla, ang tiwala ng taong bayan sa ombudsman, ikaw ang lumayas. Huwag mong pag-initan yung 200 mahigit na sinasabi mong midnight appointees ni Martires. Gusto mong pag-initan yung 200 mahigit, tatanggalin mo sila kasi hinihinala mo mga midnight appointee ni Martires at mga solidong mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Halimbawa, natanggal niyan, partner, imposible hindi yan maglalagay ng bago nilang mga kaalyadong sila talaga. Dinaloko na. Mas lalong mawawala ng tiwala ang taong bayan sa tanggapan ng ombudsman. Kasi sila na lang paano pa natin makakamit itong tunay na magiging trabaho o transparency ng ombudsman kayong sila na ang nariyan sa loob, partner. Di ba? Maraming salamat kay Mulan sa pagbibigay ng kanyang pakulay. Pati Grim Reaper,
walang tiwala kay Boyeng kaya buhay pa. Ayan, sabi ni Mulan. O yun lang muna mga partner. Ayun nga mga partner ako, ang aking may dadagdag dito kay Boyeng, no? Mahalimbawa natin sa isa siyang isa siyang sa pamilya, halimbawa, or sa pagkatao, sa mga empleyado, kahit saan, no? Pag mayroon tayong napapansin na maingay, yun yung hindi magaling eh. Kung dinadaan lang sa ingay ba, dinadaan lang sa... Partner, Para parang yung sinabi mo na pag maingay ang lata, pag walang laman, maingay yung lata. Correct. Ayan. Yan. Pag walang laman ng lata, napakaingay. Correct. Yan. At Parang dahil ganun nasa- ang nangyayari. Kasi kung mapapansin mo, partner, saan ka ba nakakita ng ombudsman? Kasi nung bago pa si Boyeng manalagay dyan, hanggang dito kay Martires, wala tayong nakikitang ombudsman doon na press con dito, press con doon, napakaingay. Alam nyo, kung tutuusin nga, siya yung mayroon na dapat dito magsita sa kanya ng mga nakakaalam sa batas. Unang-una, pwede na siyang sitahin dito ng mga abogado na, uy, sandali, hindi yan po pwede yung sinasabi mo na yan, avoidance sa tax. sa tax. Ano yun? Ibig sabihin, iiwasan natin yung tax. Paano kung sundin ka, Boyeng? Legal daw yan, legal. Sabi niya, legal daw, legal. Tama. Legal Tapos, daw yan. pindan nyo, pag halimbawa, pag hindi sasang-ayon sa'yo, ibibend mo para sumang-ayon sa'yo. Nasaan ang ating mga nakakaalam sa batas na to? Wala na bang mga matatalino sa ating mga nakakaalam sa batas sa ating bansa Pilipinas para walang kumundi na sa kanya nito? Dito pa lang sa mga puntong ito, mga kapartner, wala na talaga ito, walang kalaman-laman. Kasi kung may laman ito, hindi ito maingay ng ganyan. Ngayon, dahil wala Correct. siyang laman, yung mga may laman, may mga alam, marurunong na mga nandyan, gusto niyang paalisin. Pero mo, pag resignin mo, napakatitinong niyan dahil matino yung leader nila dyan na si Martires. Unang-una, di ba? Sinabi na nga ni Martires, hindi siya DDS. Di pahiya ka na naman doon. Hindi ka na... Loyalista. loyalista siya. Tapos ang isa pang ikipanahiya ninyo kay Martires dahil sinabi mismo ni Martires, hindi sa iyo kundi sa tatay mo. Sa Marcos Sr. siya loyalista. Ibig lang sabihin, itong Marcos Jr. na ito, hindi talaga rin to nagugustuhan, hindi rin to sa kanya pasado sa kanyang panlasa. So maliwanag sa sikat ng araw, ikaw, Boyeng, pero mo, naghahanap ka ng parang malinis. Sino ka maghanap ng kalinisan? Dapat nga lang, noon pa lang na ang anak mo tumanggap ng illegal na marriage. Super high grade pa yun eh. Dapat pa lang, doon pa lang, kung malinis ka talaga, umalis ka na kaagad. Ikaso hindi mo nilinisin ng konsensya mo yun eh. Bilang isang nanunungkulan sa gobyerno, andyan ka pa sa Department of Justice, how come you serve justice kung mismo yung anak mo ang nasasangkot sa hustisya? Na disinsanay, dapat ipinagkaloob yun. Ang nangyari, instead na mabigyan ng tamang hustisya yung taong bayan doon sa anak mo, tinanggal nyo pa yung sa PDEA. Paano ngayon yan? Pagkatapos ngayon, nakadakit na yung mga kaso mo. Inandakit. Sinong nag-andakit nito? At bakit pumayag ka? Kung talagang sumusunod ka sa batas, o talagang pinapatunayan mo lang, Boyeng, ang sinasabi mong, we can bend the law. Ang galing mo, BMR! Pero, partner maingay tayo, pero may laman naman tayo. Di ba? Totoo naman talaga kasi nag-iingay tayo kasi may mga nakikita tayong hindi maganda, partner. Correct. Hindi tama. Di ba? Kaya tayo nag-iingay. Doon lang tayo sa tama. Hindi ito pag-iingay, kundi pagpuna ito, mga partner, sa pagbaluktot nila sa batas na mayroon tayong umiiral sa ating bansa. Yun lang naman. Correct ka dyan. Correct, partner. Alam mo mga kapartner, nahiya pa itong si Boyeng, di ba ho? Pambiro, di ba ngayon, ilang linggo na pa si Boyeng? Sinabi na niya ngayon na balikan niya yung issue sa war on drugs laban sa Duterte admin. Ang liwanag, yan pala ang kanyang direksyon. Yan pala ang tungkulin, yan pala ang utos sa kanya ni Bongbong Marcos. Ito, balikan mo yung war on drugs, itiin muli ang Duterte admin, panglihis, impeachment labang kay Inday Sara, nahiya pa ang Kwanggol, na yun naman palang dahilan. Dapat sana yung una niyang press con, yun yung sinabi na niya. Sinabi na niya, war on drugs. Ano-ano ka pa? Anong tiwala? Sana ang tiwala ng taong bayan dyan? Hindi. Ang issue ngayon, flood control. Ang issue ngayon, corruption under Marcos admin. Bakit ang imbestigahan mo under Duterte admin na wala namang issue sa Duterte admin na corruption? Kasi kung may issue pa,
sa Duterte admin na corruption, edi ho sana automatic nilalabas ng mga mainstream media yan. Kasi ang mga mainstream media ay kalaban ng mga Duterte. Yung Rappler pa. Yung Oo. mukhang, sinaunang panahon yung mukha. Sino yun? Yung sa Rappler? Maria Risa ba yun? Maria Rizal. Oo. Oo, si Tatay Digong lang binabantayan yan eh. Yan lang talaga. Kung mayroong corruption, hindi sana, nabalita na. Walang ang corruption. Walang nangyayaring mga ghost projects. Ang usong ng ghost projects under Marcos admin. Yan rin sinabi ni Diskaya. Puro mga ghost. Puro mga ghost. Contractor. Ayan ang resulta. Partner. Nagkalit-silit siyang bayan. Oo, partner, tama ka Kasi- dyan. Ano? Kung talagang gusto nilang bumalik doon sa tungkol sa illegal drugs or war on drugs, bakit kailangan pa nilang umatras ng napakalayo? Ito na nga mismo Correct. kay Marcos Jr. Lahat naman siguro tayo, naalala nyo pa, yung bilyon-bilyon na halaga ng shabu na nagpahuli ng isang driver na walang lisensya na pilam pa ang pisot na yon. Di ba? Pilam pa yun, di ba? Walang lisensya. Pagkatapos magdadrive ka ng tuni-tuniladang illegal na droga. Tapos ngayon, ipaliwanag mo, Boyeng, balikan mo yun. Bakit nangyari? Alitagtag. Oo, sa Alitagtag, Batangas. Paano, una muna, Boyeng, paano nangyari na mayroong isang pilam na nag-drive ng almost ilang tunilada yon 1.2, kulang-kulang to, 2 tuniladang shabu. Ngayon, Correct. paano nangyari yon na wala siyang lisensya at yano-yano yung easy-easy niya lang drive itong sasakyan. Ha? At dumaan talaga siya doon sa checkpoint para masita siya ng nagano. Paano nangyari yon? Pagkatapos ng Boyeng, nasaan na yung driver na yon? Yun, balikan mo muna yon. Pagkatapos ng priniskon na ito ni Marcos, sinabi niya na ito na ang halaga nito ay mahigit 13 billion. Pagkatapos, paano nangyari, Boyeng, na kinabukasan yata noon, bumaba. Nagbago. Nagbago. Yun. Pagkatapos, Boyeng, ang pinakaano nito, sino ngayon yung may-ari noon? Alangan naman yung mga magsusulbint lang dyan sa kanto, yung mga batang hamog lang dyan sa kanto, yung mga homeless lang dyan sa kanto. Alangan sila yung may-ari ng tuni-tunilada na yun, Boyeng. Di ba ka? Victorio daw eh. Si Ha? Victorio daw mayari. Ito. Boyeng, Ombudsman Yeah. Boyeng Ombudsman Boyeng Rimulya, sir, ayusin niyo po yung panunungkulan niyo dyan sa Ombudsman, sir. Tandaan ho ninyo, tandaan ho ninyo, sir, anumang oras pwede kayong lusubin dyan ng mga kababayan natin at ipagsisigawan nila na pababain ka, ipa-impeach ka, pwedeng gawin yan, sir. Pwede, lalo pag nagkaisa, partner, di ba? Pag nagkaisa, marami natin mga kababayan dahil maaaring hindi nila nagugustuhan. Ang pamumuno ni Boyeng sa Ombudsman, pwedeng kayang gawin yan. Kung si Martin Romualdez nga, napababa bilang speaker, ilang tao lang yung pumunta doon sa batasan. Si Boyeng pa kaya, partner, kayang-kaya din yan pag hindi niya inayos. No? Correct. Pagka ipagpapatuloy talaga nila yung pagiging diktador nila ba? No, partner. Partner, Partner Bimar. May kaugnayan pa to. Number 2 na tayo, Bimar. Number 2. Oo, okay. Nagmamadali ako dahil ilang oras lang tayo, ilang minuto na lang tayo. Okay. Posibleng masangkot si resign ako, Bicol Party List, Zaldico. Anak ng titing, posible pa lang. Hindi pa Posible talaga. pa lang. Posible pa Posible lang. pa Sige, lang. tuloy natin. Sa mga kasong isasampa ng Ombudsman, kaugnay ng bilyon-bilyong pisong anomaly sa mga proyekto sa flood control. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Ombudsman Boyeng Rimulya na ilang opisyal ng DPWH ang masususpinde sa mga darating na araw. Sa isang panayam, kinumpirma ni Ombudsman Boyeng Rimulya na kabilang si Zaldico sa mga posibleng masampahan ng kaso. Ayon kay Rimulya, nasa final evaluation stage na ang ilang kaso at inaasahang sa loob ng 1 buwan ay may isasampa na ito sa Sandigan Bayan. Bagamat wala pang opisyal na listahan ng mga pangalan, kinumpirma niyang kabilang dito ang ilang kongresista. Dagdag pa ni Rimulya, sakaling maisampa ang kaso, hihilingin din ng Ombudsman ang pagkansila ng passport ng mga sangkot kabilang si Ko at ipapatupad ang freeze order sa kanilang mga ari-arian, mga partner. Anak ng baka, bakit posible? Tapos,
After 1 month pa, sasampa ng kaso. Kailan ba sila nag-umpisa ng investigasyon? 4 na buwan na. Tapos plus 1 month, di 5 months bago masampa ng kaso. Dinidelete mo. Sandali, partner. Pang passport eh. Tuloy, partner. Ano, partner? Hindi ko Hindi pa nakakapagpalit ang passport. Kaya kailangan madili mo na. Oo. Pambihira, partner. Tignan mo, dinidili nila. No, delaying tactics. Ano bang, bakit sabihin mo? Posible. Bakit hindi mo tuldukan na kakasuhan namin? Di ba? Department of Justice ka. Dumaan sa'yo yung issue na yan tungkol kay Saldico. At naging ombudsman ka, Boying, pass to Boying nga eh. From DOJ Boying to Ombudsman Boying. So alam mo yung takbo ng kaso. Tapos sasabihin mo, posibleng makasuhan. So isa lang ang ibig sabihin nito, pwedeng hindi makasuhan. Kasi walang conclusion na maayos eh. Kung kakasuhan mo ba talaga itong si Saldico. Itong tungkol naman sa kanyang sinasabi na pasaporte. Di ba dapat ikaw, Department of Justice, ikaw yung nag-recommend sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni Saldico nung naging DOJ ka. Nandito ka na naman, ombudsman ka na naman, anak ng tipaklong. Talagang di pa kagatiwalaan itong ombudsman na ito. Kasi guys, tingnan mo ha, ang mga mamamayang Pilipino, tayong mga Pilipino, lahat tayo, alam na natin kung sino ang mastermind. Alam na natin kung sino yung may kasalanan. Pero sila hindi nila alam. Kalukuhan no. Kalat na sa buong mundo. Saldico, Romualdez na sila ang may mga utak sa lahat ng korupsyon. Sinabi na yan ni Vice President Inday Sara nung wala pa silang investigasyon. Nung hindi pa pumutok itong issue na ito. Na yung may kontrol lamang ng budget sa ating bansa, 2 buhaya lang. Si Saldico at Martin Romualdez. Ngayon, pagdating dito, hindi makakasuhan, posible pa anak ng Kuanggol talaga partner KPL. Pero pag tayo partner nagnakaw ng isang pirasong suman, huli ka agad. Hindi man lang dumadaan sa final evaluation partner. Huli ka agad, kalabuso ka agad. Mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte partner. Tulad ni Pastor Apollo Kibuloy na matagal lang na basura yung mga isinampa nilang kaso kay Pastor, mga aligasyon lang naman yung walang katotohanan. Kulong ka agad, partner. Kulong ka agad. Samantala, itong mga pinangalanan na ng mga resource person, ayan, maliwanag na nga, di ba? Pinangalanan na ilang beses. Hindi lang isang beses yung partner. Maraming beses pinangalanan. Ini-evaluate pa nila, partner. Ini-evaluate pa nila kung meron bang katotohanan. Posibleng sa final evaluation partner, no? 'Di ba? Sabi nila, nasa final evaluation stage na nga daw. Posible pang pa yung partner, posible pang hindi makasuhan. Correct. Pwede sabihin nila, ay teka, nakita namin sa final evaluation stage, hindi pala pwedeng kasuhan itong si Saldico. Kasi nadawit, alam mo partner, nasa kanila ang batas ngayon, kaya nila baluktutin ang batas. At bakit nila ito pinatatagal? 1 buwan pa, partner? Bakit sa loob pa ng 1 buwan bago maisampa itong kaso sa Sandigang Bayan? Hinala ko lang naman to, partner, no? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Siyempre, kinakailangan patakasin muna yung mga congressman na mga kasama ngayon sa listahan na pina-final evaluation na. Ayan. Correct. Palalayasin muna yan, partner. Lalo na si Romualdez. At tagal ng 1 buwan na yan, partner eh. Kung totoo, kung seryoso ka, na gusto mong ipakulong yung mga pinangalanan na, no? Siyempre, maghihinala ka na, pinangalanan na nga eh. Agad kasuhan mo. Doble ipitin mo talaga. Yung DFA, atasan mo na mag-release sila ng whole departure order para hindi makalayas. I-freeze na yung mga ari-arian na maaari magamit sa kanyang pagtakas. Ganun ba? Sa 1 buwan pa, bago kakasuhan, bago maisampas Sandigang Bayan, partner, kalokohan yan.
isa lang masasabi ko, partner. Walang makakasuhan ang ombudsman dito sa napakalalang korupsyon sa nangyayari sa ating bansa. Wala, partner. Posible pang maidikit ito sa mga Duterte. Yan, niniwala ako dyan. Walang mga kasuhang mga kongresista. Yan Wala. ang liwanag dyan. Wala. Okay? Yan. Kasi ang ginigipit nila ngayon, mga kontraktor at DPWH, pero yung kongresista, malabo yan. Malabo yan. Yes, partner. At isa pa dyan, kapuna-puna dito, ang pangalang Zaldico na samantalang ayon nga doon kay Vice President Inday Sara Duterte ay kasama si Martin Romualdez. Hindi makakagalaw si Zaldico kung hindi kay Martin Romualdez. At marami ang mga napapanood natin na mga mayayabang na mga congressman na pag sila po ay nagsasalita sa mga entablado, hindi dahil kung wala si Martin, walang ganito, walang ganon. Lahat na lang puro credit nila kay Martin. Pagdating dito ngayon mga ka-partner, bakit si Martin di na mabanggit? Nasaan na yung mga yayabang na mga congressman noon na bukang bibig nila lagi, kulang na lang himurin sambahin nila ang puwet ni Martin Romualdez, mga kapartner. Tapos ngayon, eto na. Mayroon pa siyang pasumbade, kapansin-pansin dito, pangalang Zaldico, pero yung Martin Romualdez hindi na ilalagay, kundi ilalagay pa sa pangalang may mga posibilidad na mga congressman at hindi pinapangalanan. Anong katarantaduhan yan, mga kapartner? Nagpapakita lang itong ombudsman dito na ganito lang yan kasimple. Nagsesend siya ng takot at talagang ngipin ng batas papunta doon sa kanilang mga maaari nilang hindi kakampi. Kamukha ni Zaldico, mukhang ito na ang nilalaglag nila ngayon. Pero pagkakampi ka, kamukha ni Martin Romualdez, kuntudo Kasi kung tutuusin mga kapartner, paano ba yung mga sila lang naman ang tinuro na Ang dalawang credible witness na nagturo, Martin Romualdez, Zaldico, Diskaya, si Sergeant Bautista. Cotesa, Diskaya, Martin Romualdez, Zaldico at Malacanang. Yun lang naman na yun ang napaka-credible na yun mga kapartner. Bakit Zaldico lang ang ilalagay nyo rito? Patunay lang ito mga partner na ang kaya lang itong administrasyon na ito ngayon, kung hindi yung kritiko nila, mga kakampi ng mga Duterte, katulad ng mga vloggers, partner, nung isang araw lang, yung ating kasamang vlogger na si John Abines, ayun, kinasuhan na naman nila, di ba? Gulong. Diba? May kaso na naman? Oo, ayun, nagpiyansa siya. Dahil doon pa rin yung kay Torre. Ayon nga sa kanyang paliwanag, hindi yun dahil sa si Torre, hindi, wala yun. Kasi si Torre wala na ngayon Kumbaga si Torre ngayon, parang na lang, salimpusa na lang si Torre ngayon Pero ito pa naman 4-star general ka pero hindi kayong namumuno sa ating mga PNP ngayon. So, ganun nila ganun itong ngayong administrasyon na ito. Pagka magagamit ka, kung todo protect. Pero pagka wala ka ng silbi, hindi ka na magagamit, it's either ilagay ka lang dyan sa tabi, floating ka dyan, or kalabang ka na nila, partner. Kaya tayo, Mar. ito partner, kaya sa pamamagitan ng ating programa sa Birada Aguila at sa sariling mga YouTube channel natin, partner, nagsasalita tayo, hindi lang bilang pagpuna sa Marcos administration na hindi natin gusto. No? Totoo naman na hindi natin gusto. Pero partner, para sa akin, itong mga ginagawa natin pagpuna sa gobyerno ni Marcos, administrasyong Marcos, partner, pagguhit ito sa kasaysayan. Kaya lang, iginuguhit natin sa pamamagitan nitong video na nagsasabi tayo dito sa social media na ganito ang nangyayari sa Pilipinas sa administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Para sa mga susunod na saling lahi, bawian tayo ng buhay, alam ng ating meron silang mababalikan. Sumbakoy! Unahin natin si BMR. Partner, pasalamatan natin yung pakulay Oy, maraming salamat sa nagpakulay na si Sari-Sari at saka kay Mahal Jose. Walaikum assalam sa iyo kapatid. O yun, pagguhit Si Bangag ito, muna. partner. Pagguhit. Si Bangag muna kapiel, samang ka. Sige. Sante Claire na lang mo. Mar, talakayin natin yung last topic ito, number 3. Pwede rin ito, maganda to. Larga. May- Kaya pa. Sige, Okay. partner. May oras pa.
Hinimok ng isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahal ni KPL na magdeklara ng revolutionary government. Binigyan din ni dating Chief Presidential Council Attorney Salvador Panilo na hindi ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananagutan kaugnay ng mga umano'y anomaly sa mga flood control project. Giit ni Panilo, nagsimula ang problema sa 2025 national budget na mismong Department of Budget and Management ang gumawa at imposibleng anyang hindi ito alam ng Pangulo. Na akong alam dyan eh. Kaugnay nito, minungkahi ni Panilo kay Marcos Jr. na gumawa ng hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga aligasyon ng korupsyon. Ayan mga kapartner, ano masasabi niyo rito sa mungkahi ni dating kabinete ni Pangulong Duterte? Si Panilo. Revolutionary government kasi ang magiging resulta parang against ka sa government sa pamamalakad ng present administration. Kasalukuyan administration. So ibig sabihin, ang purpose yung papatalsikin niya sarili niya. Kaya nga hindi nga ho nangyari yan sa panahon ni Tatay Digong yung revolutionary government eh. Kasi parang ikaw ay nag-aaklas ka sa sarili mong administrasyon. So ito ngayon, malabo itong suggestion ni Attorney Salpanilo na mag-revolutionary government si Bongbong Marcos sa kanyang sariling administrasyon. Ang dapat magdeklara ng revolusyon ay yung mga mamamayang Pilipino. Yun ang dapat. Kaso nga lang, paano ka makapagdeklara ng revolutionary government na isang pitik mo lang, isang pagtitipon lang ng mga tao ay sasabihan ka kaagad ng gobyerno na inciting to sedition ka. Ikaw ay ano ang tawag diyan destabilisasyon, gumawa ka ng destabilisasyon. Kaya itong revolutionary government, maganda ho ito. Pag ang mga Pilipino na talaga ang mangunguna at may tatayo. Kasi pag nagkaroon ng revolutionary government, si Marcos, parang people power na rin yung datingan yan eh. People power na rin yan. Yung 1986 yun ang nangyayari, people power. Pagkatapos ng people power, revolutionary government, ang purpose yun nagtalaga ng mga gabinete opisyal. Kasi kung hindi nag-revolutionary government, after people power, dapat itong si Cory Aquino hindi magiging presidente. Kaya dapat ang maging presidente dapat yung vice-presidente ni Bongbong. Yun dapat ang maging presidente. Sino yung vice-presidente na yon? Kaya hindi naging presidente yon, yung vice ni Bongbong, si Marcos Sr. Yung Marcos Sr. No, wag naman sana mangyari ito sa Inday Sara. Imbis na yung kay Marcos Sr. ang maging presidente, ang nangyayari si Cory Aquino ang naging presidente kasi nagkaroon nga ng revolutionary government. So namimili na lang ang taong bayan kung sino yung presidente. Si Cory Aquino yung ginawa nilang presidente. Eh kung mangyari ngayon, tingnan mo, medyo nakakatakot din yung revolutionary government sa panahong ito kung mayroong mga komunistang nakahalo kasi posible rin gawin nila yan. Kunyari, revolutionary government, kasama mga komunista, di ba galit sila kay Inday Sara? Di ba? Patalsik si Bongbong Marcos. Pagpatalsik kay Bongbong Marcos, revolutionary government, hindi si Inday Sara paupuin. Ang papaupuin nila dilawan, kaya mag-iingat din tayo sa mga rally na panawagan ng mga komunista. Kasi dalawa ngayon meron na ring panawagan sila, BBM resign na rin, pero si Inday Sara rin, panagutin eh. Parang ganun ang nangyayari. Partner, palagay ko, ano lang naman yun? Parang nakukuha ko yung ibig sabihin ni Panelo ba, habang sinasabi niya yun na magdeklara ka na lang ng revolutionary government para maayos yung gobyerno mo. Pwede naman yan, partner. Pwede yan. Kung tanga si Marcos. alam kasi ni Panelo na may pagkatanga-tanga itong mama na ito eh. Parang saywar, no? Parang saywar, no? Malay mo, kumagat, partner ko na. Kung ano, pati kaya ako mag-revcom sa sarili kong gobyerno. Gawin ko to. ang nangyari, partner, para siya kumuha ng kutsilyo, ginilit niya sa liit niya.
Ganon ang Kumuha ng- mangyayari. Huwag ka naman kutsilyo, partner. Bato na lang. Bato, kumuha at pinukpok sa ulo. Oh, yan. Oh, partner BMR. Ang nais ko talagang malaman, papaano nangyari ang lahat ng ito? Ayan. Yun ang sagot ko kay Bakit, Panilo.